Buwan ng Pebrero taong 2018 nang gumulantang ang isang nakakatinding balahibong balita ukol sa natagpuang bangkay ng isang Pinay OFW sa Kuwait kung saan kalunos-lunos itong nakasilid sa isang freezer. Kinilala ang biktima na si Joanna de Mafeles, 29 na taong gulang na nagtatrabaho bilang Pinoy household worker sa bansang Kuwait. Sadyang hindi maswerte si de Mafeles kung saan madalas itong binubugbog at inaabuso ng kanyang mga amo. Sa naturang autopsy sa bangkay ni Joanna, napag-alaman na labis na pambubugbog ang pangunahing dahilan sa pagkamatay nito. Kita rin ang mga bali-baling buto nito at mismong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang masaklap kung saan humigit isang taon na palang napaslang si Joanna ng kanyang amo kung saan walang awa lamang itong inabandona at isinilid sa freezer ng naturang apartment na kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit ano nga ba talaga ang tunay na kwento sa karumaldumal na sinapit ng naturang bangkay ni Joanna de Mafeles na binansagang The Freezer Body Murder Case? Ang pagiging isang OFW ay talagang isa sa pinakabuwis-buhayng trabaho na pilit idinaraos alang-alang sa kapakanan ng bawat pamilya. Bawat taon ay may naitalang libu-libong bilang ng mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang magbabaka sakaling makahanap ng magandang oportunidad. Ngunit sadyang hindi maitatanggi na may mga kababayan nating OFW ang humantong sa isang mapait na kapalaran na siyang minsan ang gumimbal sa ating kasaysayan. Isa na nga dito ay ang brutal na pagkakapaslang ng isang Pinay OFW na si Joanna de Mafeles. Si Joanna de Mafeles ay tubong Iloilo na ipinanganak noong June 24, 1988. Isang mabait at mapag-aalahaning anak at kapatid si Joanna sa kanyang pamilya. Bago pa man naging OFW si Joanna, una na itong nagtatrabaho bilang kasambahay sa kanyang mismong mga kamag-anak. Naging maayos naman ang sahudan sa kanyang pagtatrabaho kung saan nakapag-abot rin ito ng tulong sa kanyang pamilya. Ngunit kasagsagan ng taong 2013 nang humagupit ang isang nakakapaminsalang super typhoon Yolanda. Dito na kung saan isa ang pamilya ni Joanna sa napuruhan sa pinsalang dulot ng bagyong Yolanda. Kung kaya't nang dahil sa pangyayaring ito, napagdesisyonan na lamang ni Joanna na makipagsapalaran sa ibang bansa upang makahanap ng mas magandang oportunidad. Sa pagkakataong ito, humingi ng tulong si Joanna sa kanyang mismong tiyahin na nagngangalang Agnes Tubales. At sa pagnanais ng kanyang tiyahin na makatulong, agaran namang isinangguni nito si Joanna sa isang employment agency na nagngangalang Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated. At sa paglipas ng 5 buwan, matapos ang ginawang pagpoproseso ni Joanna sa kanyang mga papeles papuntang abroad, buwan ng Mayo taong 2014, ngiti at kasiyahan ang naging baon ni Joanna nang ito'y tuluyan ng makaalis sa Pilipinas at makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, bansang Kuwait ang naging destinasyon ni Joanna kung saan magtatrabaho ito bilang domestic helper kapalit sa umano'y malaking sahod. Ngunit sa loob ng humigit 4 na taong pagtatrabaho ni Joanna sa Kuwait, tila ba hindi maganda ang naging takbo sa buhay nito, salaysay ng kanyang mismong pamilya. Isang taon na, ang pagtawag na nun, simula na yung kawalang hiya ng amo niya. Tumawag sa dito na, dinidikitan siya ng amo na para hindi makapagsalita, wala ng masama. Mula nun, hindi na tumawag. At ng mga panahong iyon kung saan tila iba na ang naging kutob ng mismong pamilya ni Joanna, dito na sila lumapit sa tanggapan ng OWA upang humingi ng tulong. Ngunit sadyang hindi gaano umano itong binigyang pansin ng mismong sektor. Report nga, 3 bisis nga pumunta, sabi ko ng yung anak ko. No, 3 bisis yung pabalik-balik sa OWA, hindi man lang pinansin ba? Pinansin din, kaso lang, ang sabi na antay na lang dahil hindi makita-kita. Sa pagkakataong ito, tila ba makikita na ang naging kakulangan ng naturang tanggapan ukol sa pagtugon ng naging problema ng pamilya ni Joanna. Kung kaya't wala na ring magawa ang pamilya kundi ang mag-antay na lamang at magbabaka sakaling nasa maayos na buhay pa ang kanilang anak.
Hanggang dumaan ng humigit isang taon mula nang huling makontak si Joanna ng kanyang pamilya. Buwan ng Pebrero taong 2018, gumimbal na lamang sa pamilyang Di Mafeles ang isang balita kung saan bangkay na nang matagpuan ang kanilang anak sa mismong bahayng pinagtatrabahuan nito. Kabalitaan lang namin yung pumunta yung OWA dito na sinabi na sa akin. Yung anak na si Joanna, patay na. Yung bigla ako na medyo sumikip yung lugar ko ba, yung dibdib ko ba. Nadiskubre ang kalunos-lunos na bangkay ni Joanna sa isang abandonadong apartment na pagmamay-ari ng kanyang mismong mag-asawang amo, kung saan isinilid lamang umano ito sa isang freezer. Bakas pa umano sa katawan ni Joanna ang mga pasa at mismong mga dugo na resulta sa karumaldumal na pangmamaltrato ng kanyang mag-asawang amo na kinilalang sina Nadir Assam Asaf at ang kanyang asawa na si Mona Lee Hasun na isang Syrian. May namumuo pa pong dugo sa mga mukha niya. May pasa po siya sa tagiliran, saka yung sa likod niya, ang haba talaga ng pasa po. Sobrang pagmamaltrato sa kanya, parang na-force na yung ano niya, may hiwa po. Ayon ba sa report na ang pagkakadiskubre umano sa bangkay ay nagkataon lamang nang bisitahin ng mismong Kuwaiti Authority ang nasasabing abandonadong bahay ng mag-asawang amo ni Joanna, at nang pasukin ito ng mga otoridad, natuklasan na lamang nila ang bangkay ng isang babae na nakasilid sa nagyayelong freezer. Ayon sa inilabas na autopsy report ng forensic doctor ng Kuwait na sumuri sa labi ni Joanna, lumabas na labis na pambubugbog ang naging pangunahing sanhi ng kanyang pagkamatay. Makikita rin umano ang bali-baling buto nito sa kanyang mismong tansyang. Nagtamo rin ito ng iba't ibang sugat at trauma sa mismong balakang at nagkaroon rin ng internal bleeding. Napag-alaman din na buhay pa at unconscious lamang si Joanna nang ito'y isinilid ng kanyang amo sa naturang freezer, at ayon din na nasa humigit isang taon na rin umano itong nakasilid at inabandona ang bangkay ni Joanna. Ang mga naging marka sa katawan ni Joanna ay ang tanging makapagsasabi na lamang kung gaano na nga ba katindi ang dinanas na pagmamalupit sa kanya. Parang hindi mo na makilala na si Joanna na siya. Basag nito, putol po, ano yun, itong kamay. Parang balik-balik na ba? Yung bato-bato, balik-balik na rin. Tsaka yung baywang na, parang binang balik-balik talaga yung mga ribs na. Sa naturang investigasyon, naging pangunahing sospek ang mag-asawang amo ni Joanna, at nang napag-alaman din umano ng mga sospek ang pagkakadiskubre sa bangkay ni Joanna, agaran umano itong tumakas sa Kuwait at kaagad na nagtungo papuntang Syria. At nang napag-alaman na tumakas na ang mga sospek, agarang ikinasa ang isang manhunt operation sa tulong na rin ng Interpol. Dito ikinasa ng Interpol ng Syria ang agarang operasyon kung saan sa parehong buwan, February 2018, matagumpay nilang natugis ang mag-asawa sa mismong capital city ng Syria, ang Damascus. Inamin naman ng mag-asawa ang ginawa nilang pagpaslang kay Joanna Di Mafeles, kung saan pinatawan ito kaagad ng kasong murder. February 14, 2018, nang magtungo naman si mismong Ambassador Renato Villa at Mr. Carlito Dizon sa mismong Alsaba Mortuary upang inspeksyonin ang katawan ni Joanna, kung saan isinilid lamang ito sa isang kahon para sa kanyang repatriation. February 15 nang dinala na ang labi ni Joanna sa Kuwait International Airport upang ibiyahe pauwi sa Pilipinas. At hanggang kinabukasan February 16, 2018, ang hangarin ng pamilyang mayakap at makasama muli sa kasiyahan at kwento ang kanilang anak na si Joanna, tila ba kabaliktaran kung saan sinalubong na lamang ito ng iyakan at pagdadalamhati, kung saan pantay ang mga paa nito na nakasilid sa isang kahon. At nang dahil sa naturang sunod-sunod na insidenteng nangyari sa ating mga OFW sa Kuwait, napamura na lamang si Nooy Pangulong Rodrigo Duterte at walang alinlangang idiniklara ang total deployment ban ng lahat ng mga OFW sa bansang Kuwait. What have we done to you to deserve this kind of treatment for my countrymen? I will sell my soul to the devil to look for money so that you can come home and live comfortably here.
Agaran ring ginawa ni Duterte ang pagpapauwi sa lahat ng OFW na nasa Kuwait. Ayon sa naitala ng Philippine Embassy taong 2018 kung saan nasa halos 200,000 Filipino workers ang namamalagi sa Kuwait at lagpas kalahati nito ang nagtatrabaho bilang domestic helper. Sa pagtatapos ng Marso taong 2018, nasa 4,000 bilang na ng mga manggagawang Pilipino ang voluntaryong naiuwi mula sa bansang Kuwait. Bagay na siyang pinunan naman ng mismong Kuwaiti government ang naging agarang desisyon ng ating pamahalaan. At sa pag-usad ng kaso, kalaunan pinatawan na rin ng parusang bitay ang mag-asawang amo ni Joanna de Mafelis na siyang pangunahing sospek sa karumaldumal na pagpaslang. Ang naging kwento ni Joanna de Mafelis ay isa lamang sa mga napakaraming kwento ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kwento na talagang minsan ang sumira sa magandang relasyon natin sa ibang bansa. Kwento na sadyang hindi mawala hanggat walang maganda at maayos na oportunidad sa ating bansa para sa mga kababayan nating kapuspalad.